Yun, so welcome back guys dito sa aking channel. For this video is meron tayong isang kahabi na nag-request kung pwede raw is ma-demo natin kung paano magpatulog ng koi at ano yung gamot na ginagamit natin para mapatulog natin yung koi. Kasi may plan siya mag-breeding ng koi and gusto niya rin ma-hand spawn yung koi natin or artificial breeding na tinatawag. Kasi pag nag-artificial breeding tayo guys, need natin patulugin yung koi. Kasi pag nag-extract tayo ng egg na hindi sila tulog, pupumiglas yung koi natin. Kumbaga, ano yan sila, parang malakas kasi gumalaw yung mga koi natin. So, may tendency na madadamage yung mga scale nila. O minsan, natatanggal yung mga scale nila. Yung mga kaliskis nila, natatanggal yan pag hindi natin sila mapatulog. Yan. So dapat natin sila patulugin para sa ganun is relax yung katawan ng koi and ma-extract natin ng tama yung eggs sa kanilang katawan. Yan. So kaya ngayon is ituturo natin guys dito sa channel ko. Ituturo ko yung mga hindi tinuturo ng mga breeder diyan. Yan. So proceed tayo guys sa pagpatulog ng koi. Pero yung gagamitin natin koi is yung maliit lang, huwag natin 'to gamitin yung mga lalaki ko. Yan. Kasi ito, ginagamit ko lang to for breeding lang talaga. So, hindi natin sila pwede pagpraktisan kasi ayaw kong ma-stress sila. Yan. So, meron akong mga maliliit na koi doon. Yun yung gamitin natin. Kasi, okay lang kahit ma-stress sila. Ito yung kapital natin. So, huwag tayo dyan. Dito guys, yun. Ito. Yan, ito yung pagpraktisan natin. Kukuha tayo ng isa or dalawang koi lang. Papatulugin natin. Or kahit hindi sa koi guys, pwede nyo rin gamitin. Kahit sa mga monster fish nyo, pako, yan, sa Oscar pwede rin. Nung una nga, pag nag-breeding ako ng Oscars guys, is pinapatulog ko pa yan. Tapos, ini-inject ko yan ng hormone. Kumbaga, ini-induce ko yung Oscar para makapangitlog sila ng kumbaga, need ko sila pa itlogin yan. Ini-induce ko yan para makapag-itlog sila. So, need ko sila patulogin and then, i-induce natin ng hormone para after 10 hours, yun, makaitlog na sila. So sa koi ganun din, ini-induce na namin yan sila guys. Hindi na ako nag-natural talaga na ilalagay ko dyan yung koi natin para mag-breed, mag-aantay ako ng ganito. Wala na. So ngayon, high-tech na yung panahon ngayon. Kung gusto ko sila i-breed, lalo na yan, kukuha lang ako dyan, patulugin ko, tapos i-induce ko na yan ng hormone. Magbibilang ka lang yan ng 10 hours, matik magdadrop na yung ating koi. So pag nag-drop na sila, tanggalin na natin yan, patulugin natin ulit, and then extract na yung egg sa kanilang katawan. Yun yung pinaka the best doon. So akala nila nagmamano-mano pa tayo rito. Hindi na, napaka high-tech dito guys. Dito lang yan sa channel ko. Yun. So kuha tayo ng tubig yan, and then yung gagamitin natin, ito na siya. Ito lang guys yung pampatulog natin sa ating koi. Yun, clove oil. So pag bumili kayo nito, meron yan sa Shopee. So piliin nyo guys yung clove oil na Bloom Nature. So wag kayo pumili ng isang klaseng clove oil kasi madadali yung koi nyo dun. Ito, Bloom Nature na clove oil. So papakita ko sa inyo yung isang clove oil na pangit yung isang clove oil. Nasubukan ko dati yan, itong clove oil na to. Ito, medyo na siya, medyo natanggal na yung level niya guys. Sinubukan ko dito yung ko dati guys, isang koi. Gulat ako, isang oras bago siya bago siya nakabalik sa kanyang mundo. Yun, nawala talaga yung mundo ng koi. Akala ko nga patay na muntik ko na maitapon yung koi. So ang laki pa naman. That time na yun is magbe-breeding sana kami. And ito yung nagamit kong clove oil kasi nawalan ako ng Bloom Nature. So sa akin naman kasi is try ko lang sana kung pareho lang sila ng epekto. Itong Bloom Nature na clove oil, ito the best talaga, yung Bloom Nature na clove oil. So ito naman, clove oil naman siya, pero hindi siya Bloom Nature. Ang pangalan niya dito is ano ba to? Medyo medyo hindi na makita yung level niya. Cheddar Ali clove oil yan. Ito, huwag kayo bumili ng ganito. Ito yung pipiliin nyo kasi halos pareho lang yan sila ng itsura guys. Sa level lang yan nagkakaiba, so dapat pipiliin natin Bloom Nature na clove oil yan. So sa isang container na tubig yung gagamitin nating clove oil, 1 ml. Yun.
isang container 1 ml na clove oil yung gagamitin natin. Ipatak natin doon sa isang container na tubig. Yun yung gagamitin natin. Yun, sa mga baguhan pa lang. Pero sa mga expert na, ano na lang yan guys, kumbaga mata-mata na lang. Ito, patakan natin ng clove oil. Yan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Siguro mga 1 ml na rin yun. Yun. Ganun. Pero ang amoy nito guys, hindi maganda. As in, ano talaga siya. Matapang yung amoy ng clove oil. Kaya makakatulog talaga yung koi natin dito. Tapos niyan, paglagay natin ng clove oil, hahaluin lang natin. Yan, haluin lang natin. Tapos, pagtapos na natin yan ihalo, syempre ilagay natin yung koi natin para makatulog. Kuha lang tayo ng panandok. So, maliit lang na koi ang gagamitin natin kasi for demo purposes lang naman to eh. Saan ba? Ito, mas malaki-laki konti. Mga 9 inches. 9 inches. Yan. Mag-ano ka lang guys, magbilang lang tayo ng takpan lang natin baka tumalon. So, magbilang lang tayo ng siguro 1 minute. Yan. 1 minute, talab na yung oil sa katawan niya. Yun. Matutulog na yan yung koi natin. So, ganun lang kasimple guys. Pag nagpatulog kayo ng mga koi nyo or kahit goldfish, pwede nyo patulogin sa clove oil. Lalo na pag mayroon kayong gugupitin sa kanyang wing. Yun. Minsan kasi pag nagsishow, yung mga goldfish na yan, akala nyo perfect yung wing sa kanyang ulo, yung sa ulo niya. Hindi perfect yan. Pinapatulog muna, tapos tinitrim yung jelly sa ulo niya para proportion talaga tingnan. Yun, para pagsabak sa show is maganda tingnan, di ba? Ganun lang, pikian lang tayo dito. Ganun yan guys. So ito, yan malapit na siya matulog. Hintayin lang natin. So mga 30 seconds pa lang siguro, no? Yun. 1 minute guys, higa na siya. Yan. Kung hindi siya humiga ng 1 minute, bantayan nyo lang. Yan. So bantayan lang natin. And huwag natin iwanan, baka mamaya is maiwanan natin tapos makalimutan natin, madadali yung koi natin dyan. So ganun magpatulog or magpa-relax ng koi natin. So mamaya relax na siya, tulog na siya, and kung nagbe-breeding kayo is pwede na natin siya ma-hand breed. Yun yung maganda mag-hand breed kasi hindi na gumagalaw yung koi. Yun, tulog na yung koi natin guys. So yan, ganun lang kasimple pag nagpatulog tayo ng ating koi. So lagyan lang natin ng clove oil, pero huwag natin kalimutan na yung clove oil na ilalagay natin sa isang container, 1 ml or 1.5 ml lang yung maximum na ilalagay natin doon. Yun. Tapos antayin lang natin guys na makatulog sila. So mabibili nyo lang yan guys sa Shopee, clove oil. Eto klaro tayo dito. Ayan, clove oil na ganito yung brand, Bloom Nature. Yan. So ganito yung brand, Bloom Nature na clove oil. So sa isang container again, 1 to 1.5 ml lang pwede natin ilagay. So wag natin nadamihan. Yan. And then bantayan talaga natin yung koi natin kasi baka madali. Yon. So yan ang guys, relax na yung koi natin. Yan relax na siya. Tulog na siya. Yan. Tapos pag ibalik natin siya sa mundo niya, lagay lang natin siya sa fresh water, and after nyan makakalangoy na siya ulit. Lagay natin. Yan, tulog pa siya. Maya maya babango na yan guys. So standby lang tayo. Papakita ko sa inyo kung gaano katagal bumangon yung koi natin sa fresh water. Yun, ganun lang kasimple magpatulog ng koi. Yan. Pero advice ko sa inyo guys, kung magpaparecover kayo ng koi galing sa breeding, ibalik nyo muna dun sila sa breeding tank. So wag nyo muna diretso sa pond na gusto nyo lagyan sa kanila, kasi mas stress sila. Titirahin sila dun ng mga kasamahan niya, lalo na pag galing yung babae nating koi sa breeding tank, kasi nangangamoy pa yan sila egg. Ang mangyayari dyan, mas stress yung ating female breeder. Titirahin niya ng mga male dun sa main pond nyo. Yan. So yung maganda is relax nyo muna sila dun sa breeding tank, and after nila matapos mag-breeding, mayroon kayong separate tank na kahit 2 to 3 hours lang muna sila dun,
bago nyo ilagay pala sa main pan nyo. Yun. So ganun yun guys, napaka simple lang. So maya maya tatayo na yan. So siguro mga 1 minute na. Maya maya konti guys, baka recover na yan sila. Sila pala is madami. Yan, medyo ano na siya, medyo nagko-concentrate na siya. Ayan. Yan, medyo ano na, nahihilo lang yan sila siguro. Sobrang baho ba naman ng clove oil. Yan. Nakatayo na siya ulit guys. Yan, mamaya maya is okay na siya. So 1 minute and 30 seconds or 2 minutes lang ata, buhay na ulit yung koi natin. So ganun lang kabilis magpatulog ng koi guys. So clove oil lang yung katapat. So sa iba dyan ayaw magsabi ng mga secrets, so dito sasabi natin yung mga secrets natin. So tune in lang kayo dito guys, and comment down below sa mga gusto nyo mangyari or sa gusto nyo mabigyan linaw yung mga question nyo dyan. So sasagutin natin yan. Yun. So hanggang dito na muna guys, and don't forget again to subscribe in my channel, and kita natin buhay na yung koi natin, yun, no? Gumagalaw na ulit siya. Yan. So mga isang minuto pa fully recover na yan siya guys. Yan. Ganun lang kasimple.